Jonas, nakikiusap ako sa'yo. Wala na nga ako ng asawa eh. Huwag mo naman pabayaan na mawalan din ako ng anak. Hindi ko kukunin sa'yo si Samantha. Kung hindi ako na-aksidente, siguro tayong tatlo ni Samantha magkakasama ngayon. Naging mahina ako, Ellery. Kung hindi sana ako nagpakasal kay Bridget, tahimik pa sana tayo ngayon. Kung mababalik mo ang panahon, pakakasalan mo pa rin ba si Bridget? Kung gusto mong makawala sa akin, kakataon mo na to. Sinong mas mahal mo sa amin ni Ellery? Hindi mo na kailangan sagutin yon, Jonas. Bridget, pinakasalan ka niya. Hindi pa ba sapat na sagot yun na ikaw ang mas pinili niya kaysa sa akin? Pinakasalan lang ako ni Jonas. Kasi tulog ka. Kasi wala kang silbi. Yun lang ang dahilan niya kaya niya ako pinakasalan. Alam mo ba yon? Tama na! Halika na, bumili na tayo. Hindi kita masisisi kung yan ang pinaniniwalaan mo. Pero nangyari na ang nangyari eh. Nasa iyo na ang asawa ko. Isa lang naman ang pakiusap ko sa'yo, Bridget. Huwag naman pati anak ko kukunin mo. Anak ko rin si Samantha. May karapatan ako sa kanya. Kung may halaga sa'yo ang pinagsamahan natin, pagbibigyan mo ko. Wala na akong palong makinig sa'yo, ha? Kung may gusto kong sabihin, suporte na lang tayo mag-harap, ha? Kanina pa kita hinihintay. I need to talk to you about Bridget. Bakit? Ano na naman ang ginawa ni Bridget? Huwag ka na magmaang-maangan pa, Laila. I'm sure alam mo na nagsampa si Bridget ng kaso laban sa amin. So, gusto mong ipaurong ko kay Bridget ang kaso? Huwag na nating pahabain ang kalokohan na ito. Pare-pareho lang tayong magpeperwisyo. Tiyakan niya, I'm sure pakinggan ka niya. Tiyahin niya nga ako at pamangkin ko si Bridget. Kaya sasabihin ko sa kanya huwag iurong ang kaso. Pati ba naman ikaw, sarado ang isip tungkol dito eh. Marisa, pamangkin ko ang agrabyado dito. Natural lang na protektahan ko siya. So hindi na magbabago ang isip mo? Hindi na. Kaya kung itong pinunta mo dito, nakaalis ka na. Excuse me. Bakit ako alis? The last time I checked, kami pa rin ang may-ari ng restaurant na to. Marisa, halos kalahati ng buhay kong ginugol ko sa pagpapalago ng negosyo ng pamilya ninyo. Kaya nagpapasalamat ako sa iyo, Laila. Pero dahil sa ginawa ng pamangkin mo, kailangan kong magdesisyon. Makakaalis ka na.
Bakit naman? Pati ba naman si Laila sinama mo sa gulong ito? Nananahimik yung tao. Hindi mo siya dapat sinisante. Alangan namang ibigay ko pa ang palad ko sa isang taong pati braso ko ay gusto ng sunggaban. Tama ang desisyon ko, Delphine. Tingnan mo nga ang ginawa ni Bridget. Kung alam ko lang na nandito siya kagabi, ipinakaladkad ko siya sa mga pulis. O Ellery, ikaw ang kumausap dito sa mami mo. Tuwing nagsasalita ako, palagi akong binabara. Dahil laging mali ang desisyon mo. Walang gara. Daddy, Hayaan mo na ang daddy mo. Tumatanda na yun, kaya laging mainit ang ulo. lagi na lang kayo nag-aaway ni Daddy. Matatahimik pa ba ang mga buhay natin? Matatahimik lang tayo kung titigilan ni Bridget ang panggugulo sa atin. Malabong mangyari yun, Mommy. Kitang-kita ko kagabi kung gaano kadesidido si Bridget na labanan ako para kay Samantha. At ikaw, nagdadalawang isip ka ba na ituloy ang laban sa kanya? Ayoko na sana ng gulo, Mommy. Pero mas ayaw ko mawala sa akin si Samantha. Kung lalabanan ako ni Bridget, hindi ko siya uurungan. Tita, si Ninong ang nagpasok sa'yo sa trabaho niyan. Wala namang karapatang si Ninang na paalisin ka dun. Alam mo, sa kanilang dalawa yung negosyong yun, kaya wala na tayong magagawa. Pero kahit na, mahilig niya talagang sumali sa laban, no? Huwag ka mag-alala, tita. Kakausapin ko si Ninong. Baka pwedeng i-overturn niya yung naging desisyon ni Ninang. Bridget, wag na. Mahihirapan lang akong bumalik doon. At kapag nangyari yon, naku, hahanapan lang ako ng butas ng Marisang yon. Baka pati pa kami ni Delphine na magkaroon ng diferensya. Mahawa pa siya. O sige, tita. Pero kakausapin ko pa rin si Ninong, ha? I'm sure matutulungan ka niya makahanap ng trabaho. Malakas naman ako kay Ninong, eh. And besides, I really have to talk to him. May kailangan ako hilingin sa kanya. Pare, nagtataka naman kasi ako sa'yo, bakit kailangan mo pampuntahan si Ellery? May telepono naman. Di ba? Dali-dali naman yan tawagan. Pare, syempre naman, dinadalaw ko yung anak ko. Tsaka isa pa, di ba sinabi ko kay Ellery, tutulungan ko siya kay Samantha. Yan yung sinasabi mong dahilan kay Bridge kaya nagsiselos eh. Alam mo pare, isipin mo asawa mo si Bridge pero mas pinapanigan mo si Ellery. Pare, wala naman ako pinapanigan dun sa dalawa eh. And there lies your problem, pare. Alam mo, yung mga building na tinatayo natin, kahit nakakontrata pa yan sa architectural firm na gaya nun sa atin, may chief architect pa rin yun eh. Di ba? So, pare, hindi po pwedeng dalawa yung architect mo eh. Kasi, meron silang mga point na hindi sila magkakasundo. Ito pare, isipin mo, itong building na to, ikaw yan. Okay? Tapos si Ellery at si Bridget, sila yung mga arkitekto mo. So pare, pag hindi ka namili sa kanilang dalawa, pare, maniwala ka sa akin, guguho ka. Maniwala ka. Samantha, anak! Anong ginagawa mo dito, Bridget? Kung mag-alala, Ellery, hindi naman si Samantha pinunta ko dito, hindi si Ninong. Pwede ko naman siya kausapin, hindi ba? Oh, Bridget. Let's go. Sige na po. Alis ka agad, Mommy. Kakarating mo lang Sasama ako sa'yo. Hindi pwede, anak. Bawal kang sumama sa akin, eh. No, I want to go with you. Sige na po. Sige. Sige, Ellery, ha? Samantha, that's enough, ha? That's enough. Ikaw kasi, pinapunta kong pa rito na anak mo, umalis na kayong dalawa. That's enough. No. You stay here. Mommy!
naman ako sang-ayon sa ginawa ng ninang mo. Pero alam mo, Bridget, gustuhin ko man, hindi ko na siya may babalik sa trabaho. Baka kami naman ng ninang mo ang magkagulo. Naiintindihan ko naman po, Ninong. Naaawa lang ako kay Tita Laila kasi bigla na lang po siyang nawala ng trabaho. Sa edad niya, mukhang mahihirapan na siya makapasok sa ibang opisina, di ba? Huwag ka mag-alala. May mga kaibigan ako sa restaurant business. Oras na magkaroon ng bakante, ako mismo tatawag sa inyo. Salamat po, Ninong. Napakabait niyo po talaga sa amin. Pamilya ko na kayo eh. Hindi ko kayo pababayaan ni Laila. Salamat po. Bridget, may pakiusap sana ako sa'yo. Kung pwede sana, iurong mo na ang demanda mo kay Ellery. Ginawa ko lang naman po yun kasi pinagbawalan ako ni Ninong makita ko si Samantha. Eh kung iurong nila ang TRO, Iurong ko din po ang kaso. Ninong, birthday na po ni Samantha sa Makalawa. In-effect pa rin po ang TRO. Baka naman pwede ko po makasama ang anak ko sa araw na yun. sige, huwag ka mag-alala. Kakausapin ko si Ellery at ang ninang mo. I'm sure naman, hindi ka nila pagbabawalan umattend ng birthday ni Samantha. Salamat po. Tumigil ka na sa kaiiyak mo. Hindi ka ba nahihiya dyan sa bisita ng mami mo? Kasi makasama ang mami Bridget ko. Hindi nga pwede, kaya tumigil ka na sa kaiiyak, ha? Tumigil ka na! Mami, please, tama na. Huwag na nasaktan ng bata. Spoiled na yung anak mo eh. Dapat maging matigas ka sa kanya, Ellery. Kung hindi, iiyakan ka lang yan lagi. Wala ako kay mami Bridget. Ang sakit. Akala ko ako yung sinalubong ng anak ko pero hindi pala. Sinanay ko na ang puso ko sa mga masasakit na salita ni Samantha. Na si Bridget talaga ang gusto niya maging mommy. Pero nung nakita kong niyakap na si Bridget kanina, hindi ko pa rin kinaya. Hirap na hirap pa rin ako, Waldy. You just have to be strong, Ellery. Itong sakit na nararamdaman mo, ilipas din to. Dahil alam kong darating din ang araw na ikaw ang tatawagin mami ng ama mo. Hanggang kailan ako maghihintay para dumating ang panahon na yon? Malapit na ang birthday ni Samantha, di ba? You can start there. Just give her the best. And I'm sure you can win her heart. Sigurado ako doon. Salamat, Waldy. Sa kabila ng mga nangyayari, nandyan pa rin kayo para sa akin. You have no idea how important our friendship is to me. Kung wala kayo nila, Sonia, hindi ko na alam kung kakayanin ko ang lahat ng to. Salamat. You're welcome. Jonas? Gusto ko lang humingi ng tawad dun sa ginawa ni Bridget ng isang gabi. Asawa mo siya, normal lang na magselo siya. Pero hindi ko naman ginustong magselo siya eh. Alam ko.
Pero I'm glad na nagpunta ka dito dahil hihilingin ko na sa'yo yung bawas-bawasan mong pagpunta dito. Ellery, pati pa naman ako. Pagbabawalan mo makita si Samantha. Hindi kung sa ganun. Umiiwas lang ako sa gulo. I think twice a week would be okay para magkita kayo ni Samantha. Akala ko ba gusto mong tulungan kita kay Samantha? Ayun din ang akala ko noon eh. Pero mas nagiging komplikado ang mga bagay-bagay. I hope you understand. I'll go ahead. Ano naman ngayon kung nakita mo si Ellery tsaka yung Waldy? Eh, pare, magkaibigan naman sila. Tsaka higit sa lahat, ha? Single na si Ellery. May naramdaman lang naman akong konti. Konti lang. May naramdaman kang konti? Pare, alam mo, masasaktan ka lang, ha? Kung nagsiselos ka. Nagsiselos ka ba? Bakit naman ako magsiselos? Yun! Ba't ka magsiselos, pare? Hindi mo naman asawa na si Ellery, di ba? Pare, kung nagkakamabutihan man yung dalawa na yun, hayaan mo na yun. Pare, nakahanap ka na ng ibang asawa mo. Hindi naman pwedeng ikaw lang yung maging masaya eh. Di ba? Pare, hayaan mo naman makahanap si Ellery ng para sa kanya. Yun eh, kung talagang di mo na siya mahal. You told me may laban tayo. Ngayon, ang sinasabi mo sa akin, binasura ng judge yung kaso natin? Ang sinabi ko sa'yo, may laban tayo. Hindi ko naman sinabi magiging madali ito o kaya mananalo ka agad. I told you, kailangan makahanap tayo ng isang sympathetic na judge. Yung willing na dinggin ang kaso mo, na hindi titingin sa batas na nakasulat, kung hindi dun sa issue ng fairness at justice. And how long will it take bago madinig ng korte ang side ko? Wala akong time frame eh. Pwedeng months, even years. Pero nauubusan na ako ng oras. Malapit nang mag-birthday ang anak ko. For the past 7 years, ako ang nag-aasikaso ng birthday parties niya. Now you're telling me, hindi ko siya makakasama sa araw na yon? Pero wala tayong magagawa. That's how the law works. Yung temporary restraining order sa akin, hindi mo ba mapapatanggal yun, ha? Inasikaso ko na yon. Yun na nga lang, yung date ng hearing natin ay nakaset doon sa deadline ng inisyong TRO against you. Kaya I'm sorry. Sabi ko na nga ba, may hidden agenda ang babaeng yun, kaya nakipagkita siya sa'yo. Daddy, alam kong tinuturing yung anak si Bridget, pero ako ang totoong anak ninyo. Huwag niyo naman siyang kampihan kesa sa akin. Ellery, uulitin ko ang paulit-ulit ko nang sinabi sa mami mo. Hindi ko kinakampihan si Bridget. I'm just a messenger. And I already told you kung anong sinabi niya sa akin. It's up to you kung pakikinggan niyo ang kahilingan niya. Giving in to her demands is out of the question. Kapag pinayagan natin siya na pumunta rito, anong pipigil sa kanya, ha? Sa pagbitbit ng apo natin pag-alis niya? Marisa, please, for once, huwag mo munang pagdudahan si Bridget. Tayo nagpalaki sa kanya. You know her as much as I do. Kaya nga pinagdududahan ko siya. Dahil alam ko kung anong maaaring gawin ng babae niyo. Ellery, I'm just mediating between you and Bridget para magkaayos kayo.
Gusto kong maibalik lang yung dati ninyong pagsasama. Yung parang magkapatid. Malabong mangyari yun, Daddy. Kahit sinabi sa inyo ni Bridget na iuurong niya ang kaso, alam ko sa puso niya hindi niya gagawin yun. Aagawin at aagawin niya si Samantha sa akin. Gaya ng pag-agaw niya sa asawa ko. You haven't had your dinner yet. Kain ka na. Ayokong kumain. Anak, kailangan mo kumain. Kasi kailangan strong ka sa birthday mo. Gusto mo ba hindi ka makakapaglaro with your friends on your birthday kasi weak yung body mo? Kain ka na, anak ko. Anong gusto mong birthday gift ni Mami sa'yo? Sabihin mo sa akin, anak, kahit ano ibibigay ko sa'yo. Talaga po? You'll give me anything para sa birthday ko? Kahit na ano. Gusto ko po si Mommy Bridget. Kahit wala po akong gift sa birthday ko, basta kasama ko si Mommy. Masaya na po ako. Please, Samantha. Lahat na hilingin mo, wag lang yun. Hindi ko mabibigay sa'yo ang hinihiling mo. Dad, I don't want to have my birthday. Aalis na ako. Iabot ko na lang yung regalo mo kay Samantha. Sama ako, Jonas. Di ba napag-usapan na natin to? Baka magkagulo lang kapag nakita ka nila doon. Nakikita mo ba itong mga pictures na to? From planning hanggang sa mismong araw ng birthday ng anak ko. Ako yung nag-aasikaso. For the past 7 years, Jonas. Ako yung gumagawa nun para kay Samantha. Tapos ngayon, hindi ko man lang makikita ang anak ko. Hindi ko man lang siya makakasama sa araw ng birthday niya. I won't let that happen. Pero wala na tayong magagawa. Mamaya kung anong gawin sa'yo ni Mama kapag nakita ka niya ron. Gusto mo bang makita kang kinakaladkad ng mga pulis palabas ng bahay ni Samantha? Alam mo, mabuti na nga gawin nila yun eh. Para makita ng anak ko kung anong ginagawa nila sa akin. Hindi ka sasama. Whether you like it or not, pupunta ako sa birthday ng anak ko. Pasensya na kayo ha. Gusto ko lang kasi maging perfect ang lahat para sa birthday party ni Samantha eh. Samantha, open up. Nagdadating na yung mga friends and classmates mo. Hinahanap ka na nila. Hindi ako pupunta hanggat wala ang Mommy Bridget ko. Samantha! Mommy! Ang sakit-sakit, Jonas. Lahat ng paghihirap ko baliwala dahil si Bridget lang ang mahalaga para sa kanya. Nagsiselos ka. I don't have any problem with Samantha's loyalty. Alam ko akong gusto niya maging mommy, hindi si Ellery. Pero si Jonas, yung asawa ko, hindi na ako sigurado sa kanya.